Tama to, no? Sige po. Good evening nga, senyor. Oh, Hindi nga, sige. mabutit dumating na kayo. Kanina pa ako nag-aantay. Senyor, siguro naman wala na kayong masasabi. Halos lahat ng mga epektos ay nailisot ko sa mga buyer nung wala naging problema. Alam ko namang hindi ka papaltos eh. Kaya sa iyo ko pinagkakatiwala yung malalaking deal. Salamat, senyor. Sinisiguro ko sa inyo na sa susunod, dodoble yan. Magaling. Saka pala, senyor, ipaalala ko lang sa inyo na bukas darating yung mga baril na gagamitin natin. Mabutit pinaalala mo yan. Ikaw na ang bahala dyan, Gardo. Tiyakin mo lang na kompleto yung mga baril na parating. No problem, senyor. Sir, Eh, oras na po para uminom kayo ng gamot. lagay mo na muna dyan, Marcel. Mamaya ako na inumin. Salamat. Siya nga pala, senyor. Hmm. Hindi ba kayo nag-aalala? Halos lahat ng buyer ni Mendez sa atin na napunta. Anong magagawa ko? Negosyante tayo. Ganyan talaga ang negosyo. Minsan nananalo, minsan natatalo. Kaya lang, ngayon mukhang nasa atin ang swerte. Parang nakikita ko na kalungkutan ng mukha ni Mendez. Nandahan-dahan yung pagbaksak. Oo nga, senyor. Humihina na grupo ni Mendez. Pero dapat pa rin tayo mag-ingat. Dahil hindi natin alam kung ano pinaplano nila laban sa atin. Iniisip ko rin yan, Steve. Pero kung palagi ko yan iisipin, walang mangyayari sa atin. Pare-pareho tayong babagsak. Alam mo sa negosyong ito, ang kailangan dito, tibay ng dibdib. Kaya nga bilib na bilib kami sa inyo, senyor eh. Mautak ka na, wala ka pang kinatatakutan. Senyor, baka pwede na namin masalat yung party namin. Pwede. Salamat, senyor ha. Steve, para sa'yo. Salamat. Sa'yo, Gardo. Para ito. Steve, para sa mga bata. Ikaw na magparte-parte sa kanila. Ang sarap amoy ng pera. Nakakabusog. Senyor. Sige. Sige ha, tuloy na ho kami. Okay. Palog na po. Salamat po.
Dali, dali. Sir! Senyor Sandoval! Dodong! Steve! Gato! Si Senyor Sandoval! Gardo! Hanapin niyo, dali! Dali natin siya sa ospital. Senyor. Senyor Sandoval. Senyor. Opo. Magandang gabi, Mendez. Bravo, Steve, ha? Dinahanga mo ako. Ang bigat pala ng kamandag mo. Hindi naman. Ambisyoso lang. Siya nga pala, hindi naman magiging matagumpay lahat ng ito, kundi dahil kay Jake. Jake. Jake, ha? Ang bagong hitman ni Steve. Paano mong nagawa ng 1 minuto lang? Delay pa nga ako ng 10 segundo eh. Kasi naman to si Steve, dinaldal ng gusto si Sandoval. Kapurado ka talaga eh. Steve, oh. Ang nga pala, Steve. Pinaghinda kita ng paborito mong alak. Hindi, bukas naman. Salamat. Ito, buka. Matagal ka hindi nagpakita sa akin, Steve. Ang kala ko, hindi mo na kailangan ng pera. Mendez, kailangan maging maayos ang lahat para walang makahalata. At ang pangalan kasi kaso ng pagpapalibing eh. Oh, Kaya pala pare Steve, kasama ko sa plano yung pag-iyak. Pero siyempre naman, para tax na tax. Alam nyo, ang pinagtataka ko eh, kung bakit hindi sumipot yung kaisa-isang anak niya. Si Jessa. huwag mo sabihing interesado ka rin sa anak ni Sandoval. Sa nga naman pare, huwag mo nang pakialaman yun. Ang totoo niyan eh, wala namang kinalaman si Jessa eh. At kaya nga yun umalis dito eh, malaking tampo niya kay Sandoval. Mga kasama, importanteng makita ko si Jessa. Mahalaga siya sa plano ko.
Dahil sa kanya lahat iniwan ni Sandoval ang yamanan. Huwag na muna natin pag-usapan dito ang pera. Nagpunta tayo rito para mag-enjoy eh. Mag-inuman na lang tayo. Sige, tos. Okay ka talaga, Mendez eh. O ikaw, hindi kami no. Daan-daan lang. Jake, ito ang paborito kong alak. Marunong ka rin pala uminom ng stateside, ano? Siyempre. Ang talon libre. Madam. Madam. Kailangan puntahan mo si Rigor. Bakit? Dapat pa bang ipaabot kay Rigor? Ang nangyari sa kanyang ninong? Baka mamaya bumalik naman sa dati niyang trabaho. Dodong, wala tayong magagawa sa bagay na yan. Pero kailangan bigyan natin ng proteksyon si Jessa. At alam mo, na si Rigor lamang ang makagagawa nun. Tama yung sinabi ni Senyor Sandoval na isa sa mga araw na tayo mayroong magtitrade sa kanya. Sige, mabuti pa lumakad ka na. Pero siguraduhin mong makakausap mo si Rigor, ha? Oh, Sige na. Ingat ka, ha? oo. Rigor! Rigor! Dodong? Maano ka rito? Isoras na ng gabi ah. Tsaka paano ka nakapasok? Alam ko naman kung saan mo iniwan yung susi. Nilamog lang ako kaya lumabas ako at napilitan akong pumasok. Hindi ko naman makapa o mahanap yung bukasan ng ilaw. Kaya nangapa na lang ako. Busog ka nga rin, mag-usap tayo. Ano bang balita? Masamang balita, Rico. Ang ninong mo, Ano nangyari kay Ninong? patay na. Paano nangyari yun? May isang hitman na pumasok sa loob ng bahay niya.
tinis kong hindi kami magkita ng ganito katagal. Para lang sundin ang kagustuhan niyang mailayo ako sa buhay na kinalakihan ko. Katapos mamamatay lang siya nang hindi ko napoprotektahan. Samantalang pinalaki niya ako para bantayan ang buhay niya. Tinuruan ka rin niya maging isang hitman. Pero, tinuring ka niya parang isang anak. Kaya, ginusto niyang mailayo ka sa klase ng buhay na kinalakihan mo. Mahal ka ng ninong mo, Igor. Sabi ko naman kay Ninong, buray na yung mga Mendez na yan eh. Dahil sila lamang ang pwedeng gumawa nito. At alam ko, malalim ang galit ng Mendez na yan. Pagpalagyan na natin, si Mendez ang may kagagawan noon. Di ba ipinangako mo sa ninong mo na hindi ka na muling papatay? Patay na si Ninong. Pero buhay pa ang dinugtungan ng kanyang hininga. Nang maiwanan ako nakasagasa sa akin, tanging si Ninong lang ang dumampot sa akin para itakbo sa ospital. Masama man ang gawain niya, eh mabuti pa rin siya para sa akin. Naintindihan ko. Hindi ko pwedeng baliwalay ng lahat. Sumbatan man ako ni Ninong, hindi ko na maririnig ang mga yun. Pero ang galit na nararamdaman ko sa akin dibdib, hindi mawawala hanggat hindi ko na ipuputok ang aking baril sa taong pumatay sa kanya. Gusto ko sanang magalit. Gusto kitang sumbatan. Pero nasaktan ako sa nangyari. Hindi man lamang kita nakausap. Hindi man lamang kita nayakap bago ka nawala. Hindi ko man lang nasabing mahal na mahal ka. Sayang, Papa. Hindi mo masisisi ang papa mo, Jessa. Maaring mali. Pero ginawa niya ang lahat para sa'yo. Ayaw niyang maranasan mo ang mga nadaanan niyang paghihirap ng dahil sa kalupitan. Pakiramdam ko, binaliwala ako ni Papa. Hindi man lang niya ako binigyan ng kahit konting oras para mag-usap kami. Ganun ka-importante yung negosyo niya na pati ako binabaliwala niya na. Minabuti na ng papa mo na hindi na kayo magkitang muli, Jessa. Nung magkaroon kayo ng samaan ng loob, yun ang panahong nalagay sa panganib ang buhay ng kami. Matagal ko nang hawak ang mga papeles nito. Ikaw ang dapat na magtakot. Hindi ko kailangan ng mga yan. Aanhin ko yan. Alam kong hindi mo kailangan ito. Pero lahat ng hirap ng papa mo para guminhawa ka ay narito.
Jessa, tanggapin mo na yan. Ang lahat ng laman na papeles na yan. Ang pinagpagura ng papa mo ay para sa iyo. Paano ko tatanggapin yan? Kaya alam kong sa illegal nang galing yan. Maaaring galing nga sa masama. Pero huwag mong kalilimutan. Maraming taong nabuhay ng dahil sa kanyang kabutihan. Kaya para sa akin, napakabuting tao ng mama mo, Jessa. May sulat nga pala yan. Baka sakaling mabawasan ang bigat ng dinadala mo sa iyong dibdib kung mabasa mong nilalaman. Jessa. Anong magagawa ko? Negosyante tayo. Ganyan talaga ang negosyo. Minsan nananalo, minsan natatalo. Kaya lang, ngayon mukhang nasa atin ang swerte. Nasaan si Milchap? Yung mayor daw ma. Nasa loob, may ginagawa. Ikaw, magbantay sa labas. Sir Steve, Sir Gabber, napasyal kayo. Nadalaw lang, Melchor. Mukhang may lakad ka. Pauwi na po ako ng probinsya. Wala na rin po si Senyor Sandoval, kaya wala na rin akong gagawin dito eh. Ganun ba? Meron sana akong gustong malaman sa'yo eh. Sana huwag mo akong biguhin. Nagmamadali po ako baka maiwan ako ng biyahe. Sandali lang, Major. Isang tanong lang. Melchor, kung gusto mong makalis agad, sana huwag mo akong paghihiman. Ha? Ano po ba ang gusto niyong malaman? Yung anak ni Sandoval! Si Jessa! Steve, baka mahinating ha. Pakiulit mo nga. Melchor, masarap mabuhay. Huwag kang magpakabayani! Alam ko naman papatayin niyo na ako eh. Matanda na ako, Steve. Tanda na ako dyan. Kahit ano ang gawin niyo sa akin, wala kayong malalaman. Ganun ba? Steve, napatay mo ata eh. Si Dudong na lang ang pag-asa natin. Gardo, sabihin mo sa mga bata natin, abangan si Dudong dito. Tsak, babalik dito yun. Ha? Ligno.
Ang balita daw, Dok. Palagay ko, ako ang susunod nila pag bumalik ako sa mansyon. Palagay ko hinahanap nila si Jessa. Pero sigurado, hindi naman sasabihin nila kung nasa si Jessa ng mga Melchor. At dinig ng dinig ko, sinabi ni Steve na ako na lang ang pag-asa nila. Si Steve? Kasabot nila Mendez? Kasama si Edgardo. Sabi ko na nga, be. So yung dalawang yan, narinig ko nag-uusap yan. Hindi raw sila kontento dun sa parting ibinibigay ni Ninong. Eh bakit pati si Jessa hinahanap nila? Kasi lahat ng naiwan ni Ninong ay nasa pangalan ni Jessa. Hindi ko naman alam ang tirahan ni Jessa. Anong bahala ron? Alam ko naman kung saan makikita si Jessa. Ganito na lang ang gawin natin. Umuwi ka na lang at mag-ingat ka. Kung sakaling kakailanganin mo ako, alam mo naman kung saan ako hanapin, di ba? Oo. Pero mag-iingat ka rin, Rigor, ha? Ninong, alam kong naiintindihan niyo ako. Titigil lamang ako kapag nakahanay na ang mga Mendez na yon sa lugar na to. Sino ka? Ano ginagawa mo sa harap ng puntod ng papa ko? Bastos ka. Tinatanong kita, ayaw mo sumagot? Ang sabi ko, anong ginagawa mo sa harap ng puntod ng papa ko? Bakit? Anak ka ba niya? Kapatid ba kita sa labas? O baka naman may kinalaman ka sa pagkamatay ng daddy ko? Naku, sorry, pipi ka pala eh. Alam mo, kahit isenyas mo, maiintindihan ko. Alam mo, miss, hindi ako nakikipag-usap sa hindi ko kilala. At hindi ako nag-aaksaya ng oras sa mga taong walang kwentang kausap. Bastos to ah. Hoy! Hoy, naririnig mo ba ako? Ha? Tandaan mo ha, lahat ng taong bumabasok sa akin, nangihiram ng mukha sa aso! Hoy! Sumagot ka nga dyan! Hoy, bastos! Hoy! Miss, pwede ba wag mo akong kinukulit? Ha? Dahil pag napikon ako sa'yo, kahit aso hindi ka pahiramin ng mukha. Ano ba?
nyo! Sumama kayo sa kotse! Mama! Mamang mabababa! Sandali na ho! Ay, ata sumama ng babae sa inyo. Pinipilit niya. Sino ka ba? Tsaka bakit ka nakikialam? Barangay tanod ako rito. Eh, barangay tanot ka pala eh. Alam mo mabuti? Ha? Umuwi ka na, tawagin mo yung barangay chairman mo. Ha? Okay? Sige na, uwi na! Sige na, dalhin yung babae ron! Teka. Kasama ko yung chairman. Nasaan? Isang... Oh, shoot! 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 Ayun na! Sandali! Glenn. Jack, nasaan? Biglang nawala eh. O sige, doon kami! Diyan ka! Di kaya magtetano ako rito sa bahay mo? Anong gusto mo? Sa simenteryo ka tumira? O pagtsaga mo tong bahay ko? Pasensya na ka man. Maski mainit, okay naman. Buka. Di bali na lang? Baka mangati lang ako dyan eh. Tira mo, binabahay niyo ng mga suro. Kung ayaw mo, wag mo. Tumayo ka magdamag. Sorry ma'am, maski mainit, okay naman. Alam mo, Dodong, mukhang di ko yata makakayang tumira sa iisang bubong kasamang lalaking yan eh. Pag bumukha pa lang niya, kumukulo na yung dugo ko. Ma'am, hindi mo lang masyado siyang kilala, pero mabait yan. Mabait? Meron bang mabait na kung magsalita, hindi marunong kundi pasigaw lang? Alam mo, Jessa, sumisigaw lang ako. Tsaka talagang malakas lang ang boses ko. Doon sa mga taong kung hindi bingi, hindi nakakaintindi. Katulad mo. Rigor? Alam mo, pamilyar sa akin yung pangalan na yan eh. Hindi ako nagkakamali. Siguro ikaw yung kausap ni Papa sa dilim, no? Ikaw yung lagi niyang kausap. Eh, hit man ang papa ko to eh. Mamamatay tao pala yung taong yun eh. Hindi. Alam mo, Jessa, marami kang mga bagay-bagay na hindi mo nalalaman tungkol sa akin.
Kaya huwag kang bira ng bira. May pinagagawa sa akin ng iyong papa. Hindi mo alam. At hindi mo na dapat malaman. Tama ho yun, ma'am. Bago namatay ang papa niyo, pinagbiling kayo kay Rigor. Kaya nagmamalasakit lang siya sa inyo. Di naman ako kailangan bantayan ah. Tama na. Lumalalim na ang gabi. Matulog ka na. Bakit sa tingin mo makakapagpahinga ako rito? Wala na akong pakialam doon. Kapag inantok ka, pipikit din yung mata mo. Kaya bahala ka nang mamili dyan kung saan mo gusto matulog. May malambot bang kama rito? Dodong! Ihanda ang water pen. Ako, Rigor, wala na tayong bed. Water na lang. Ayun naman sinasabi ko, saksakan ng yabang tao to eh. Mabuti pa ho. Magpahinga na ho kayo. Mabuti pa nga siguro, no? Oo. Yeah, matulog ka na ha. Pagkagising mo, matulog ka ulit. Water pen. Water pen. Mga inutil! Dilat lang ang mata ninyo. Pagsalapi na binibilang. Nakikilala ba yung tao yun? Si Rigor. Siya lang ang pwedeng gumawa nun. Sino Rigor, Dick? Ang secret hitman ni Sandoval. Alam mo, Minday, sa klase ng trabaho namin, siya numero 1. Pero malaking pagkakamali niya. Dahil kaya ko siyang tapatan. Dick, ngayon nandito ka na sa akin. Babayaran kita kahit magkano. Unahan mo lang yung Rigor na yun. Patayin mo. Yan ang gusto ko sa'yo, Mindes eh. Napakadali mong kausap. Jessa? Kumain ka na ba? Jessa? Jessa? Dong! Gumising na! Dong! Hoy! Wala si Jessa! Jessa? Oo! Hoy! Wala si Jessa! Ha? Wala! Wala si Jessa? Oo, umalis! Umalis? Patakasan tayo! Nasaan tayo? Ano naman eh? Wala nga oh! Ha? Patakasan tayo! Teka, baka lumabas na yung binili.
Teka. Ako, delikado. Baka dampatin siya ng mga tauhan ni Mendes. Ang babae, malapit na ako mapikon dyan eh. Siya na nga ito tinutulungan. Siya pa itong nagmamalaki. Iwan ka na lang dito, Dong. Ha? Baka sa akin bumalik. Huwag mo paalisin, ha? Oh, sige. Huwag lahat. Rigor! Mag-iingat ka, ha? Ikaw, babae. Nasusunod na alis ka, magpapaalam ka, ha? Bakit? Tatay ba kita? Na kailangan pa ako magpaalam? Huwag mo akong dadanin sa pagkapilosopo mo, ha? Sumakay ka na ron, uwi na tayo. Maglalakad na lang ako. Sumasakit na yung binti ko sa kakasakay dyan sa motor mo eh. Parang gusto mo pang kaladkarin kita, eh. Sumakay ka na sabi, eh. Sakay na! Masok ka na nga sa loob. Masok ka na sabi. Ano ba? Huwag mo nga akong itulak. Eh, ang tigas ng ulo mo eh. Pumasok ka sa loob! Pasok na. Oh, andyan na pala kayo. Wow, parang bagyo. Dong, yung motorsiklo, ilagay mo sa likod, ha? Teka. Masyadong mahirap yung pinagagawa mo sa akin. Ilalagay ko sa likod. Masyadong mabigat yun. Hindi, ang ibig ko sabihin, yung motorsiklo, itago mo na sa likod, baka may makakita pa niyan. Ah, ganun ba? Ah, pero wag na kang magwar, ha? Itong babae to eh, tigas ang ulo. Sige. Oh, ano yung dinadamog-dabog mo dyan? Hoy, huwag mo nga ako matulak-tulak ha. Akala mo kung sino ka? Hoy, kung ayaw mo masaktan, huwag mo akong bibigyan ng dahilan, ha? Hindi mo ba naiintindihan yung sitwasyon mo ngayon? Hoy, kung gusto mong mamatay, sabihin mo lang. Ako mismo mag-aatid sa'yo doon kay Mendez. Bakit? Pinipilit bakit ang bantayan ako? Eh, sa nagugutom ang tao eh. Palibasa wala nang pagkain sa bahay mo. Ay, mabigat. Paano kayang gagawin ko dito? Humingi sana ako ng tulong. Tulungan mo ako hindi, ako na lang. Sige. Ako. Tulak. Ako. Ayun. Diyan pala
Kaya sila nagtatago. Kailangan malaman ka agad to ni Steve. Ayun na. Masyadong mabigat. Dito pa lang, pinapatay mo na ako eh. Ano tinatawa-tawa mo dyan? Kasi ma'am, ang away niyo parang away ng mag-asawa. Yuck! Hoy, Dodong, kilabutan kasi sinasabi mo? Ito na nga kayo, kakain lang ako. Hindi yata kayo sanay kumain sa bahay na to eh. Babaeng to, kung kapagsalita, masyado tayong nilala eh. Oo nga. Init mo na nga yung pangat natin, Dong. Teka, anong pangat? Pangatlong araw. Eh, pangatlong araw? Snack, hindi ko kaya pansyon. Pwede pa yun. Sige na. Dala ko ng lighter, ha? Ba't yun ang amo mo? Suplado. Buti may nakakasundo pa yan, ha? Pasensya na ka, ma'am. Kasi bilog ka ron ang buwan. Pero mabait yun. Champion. Champion. Sabihin mo, lagi lang yung nalilipasan ng gutom kaya ganyan yan. Suplado. Ano kaya? Dalawa ko na. Kasundan tayo. Ha? Anong gagawin natin? Sa likod! Ha? Delikado. Sa likod ko. Pasukin mo! Ba't ako? Ito na! Dahil yung motor. Bang yung motor! Naku, nandun sa kabilang bakod. Hindi ko nagula, mabigat yun. Oo, Rigor! Paano ako? Hintayin niyo ako! Oo. Hindi, dito na lang ako. Sakay tayo! Wala ka dyan! Wala eh! Sige, balik tayo!
ka dinala rito? Ikaw talaga mas makambalak sa akin, oh. Uy, wala akong balak na masama sa'yo, ha? Saka hindi kita pagtsatsagaan. Magpapahinga lang tayo rito. Ang yabang mo. Oh, halika na. Kukuha ko kami ng isang kwarto. Dalawa. Isa lang ko. Dalawa. Yung sabi. Isa lang ko. Kasama mo ba kayo? Oo. Mr. and Mrs. Milan, lagay niyo dyan. At susi. Tuopon. At aso yan. Tatampo ko kasi si Mrs. eh. Hindi ka na. Bagong takot mag-asawa siguro ito. Bagong kasal. Oh. Ginagawa mo dyan. Halika na. Bakit naman kasi dito tayo nagpunta eh? Para hindi tayo masundan ng mga mahabol sa atin. Saka isa pa, huwag kang mag-alala, hindi naman tayo magtatagal dito eh. Short time lang. Aba, lalong hindi ako sasama sa'yo. Eh kung ayaw mo ng short time, hindi, kabahan natin. Nako, tama na please, no? Umalis na nga tayo rito. Ikaw din. Pag nakita ka ng mga tao ni Mendez, tiyak, papatayin ka ng mga yun. Kaya ako sa'yo, halika na, short time lang to. Pwede ko ba magtanong? Pwede nga. May pumasok ko ba ritong babae at lalaki? Marami. Talagang mga babae at lalaki ang pumapasok dito. Ang ibig ko sabihin, yung huling pumasok na babae at lalaki. Eh bakit ba? Sino ka ba? Puliso ako Eh ano kung pulis ka? May warrant ka ba? Pero... Ano ang numero ng kwarto? Opo ho. Saan ang dati? Ano? Gabi ngayon, para huwag kang sumabit. Opo. Ano kaya yun?
Sige, sumito ka. Lakad. Lakad! Ako, mister, mabuti dumating mo kayo. Yung misis niyo, tinangayo ng mga pulis. Magandang gabi sa'yo, Rigor. Long time no hear. Pwede ko malaman kung sino ang kausap ko. Napakabilis pa naman makaling mo. Si Jake to. Remember? Jake, ibibigay ko kung anong gusto mo. Basta siguraduhin mo lang na walang mangyayaring masama kay Jessa. Professional ang kausap mo, Rigor. Huwag ka mag-alala. Walang mangyayari sa prinsesa mo. Alam mo naman ang hilig ko, di ba? Professional din. Kung noon dati, ikaw ang numero 1. Pero ngayon, patutunayan ko sa iyong nagkakamali ka sa iyong mga isyu. Nandito lang ako sa bahay ni Mendez. Antayin kita. Ano ba talaga kailangan mo sa akin? Pakawalan mo na ako. Sa'yo wala. Pero sa boyfriend mong si Rico, meron. At ngayon ko patutunayan sa kanya kung sino sa amin dalawa ang tunay na iba. Benji, tayo mga mabuti yan. Sa gate. Hindi po ba kayo ng club, sir? Kasi exclusive ang club na to eh. Oo. Pwede po ba makita ID nyo? Ito. Sa gate.
This is my memory of heaven. Ninong, natupad ko na yung pangako ko sa inyo. Tapos na rin ang obligasyon kong protektahan kayo. Dahil nandito na rin sila, nakalibing sa lupa. Maraming salamat sa inyo sa lahat ng tulong nyo. Dahil itinuring nyo akong higit pa sa isang tunay na anak. Lahat ng ginawa ko, hindi sapat na kabayaran sa tulong na ginawa ninyo. Ginawa ko lang naman yung tungkulin ng isang anak sa kanyang ama. Ngayong nasa inyo na ang katarungan, siguro naman matatahimik na kayo. Hindi pa siya puntahan. Rigord? Meron ka pang obligasyon. Obligasyon mo pang mahalin ako. Sinusubukan lang naman kita kung pababayaan mo ako. Hindi kasi ako sanay mabasted Yabang mo talaga, no?